More adventure, more fun tayo sa Amadeo, kasamang sparkle artist na si Thea Tolentino. Kakailanganin nga natin ng matibay na ebidensya, hindi yung naghahanap ka ng kung sino masisisi. Nakilala siya bilang bidang kontrabida sa mga teleserye, gaya ng GMA Afternoon Revenge drama na Makiling. Hindi lang magaling na artista, certified foodie rin si Thea. Kayanin naman kaya niya ang ating Amadeo Food Adventure? Today, aakyatin natin ang puno ng santol at mangunguha tayo ng bunga. Kaya tara, samahan niyo ako. Kasama ko ngayon si Kuya Brian at siya ang tutulong sa akin para kumuha ng mga bunga ng santol. Kaya tara. First time kong umakyat ng puno. Pwede na po yung mga kulay yellow po. Mga kulay yellow. Ano siya? Paano siya pinipitas? Tinitwist ba? Tinitwist lang, tapos pababa. Kuya, hawakan mo ko Ayan, ito twist. Tama yun? Yes po. First time ko mamitas. Pwede ko pala tong sideline. Hindi naman ako takot sa heights. Pero first time kong umakyat ng puno. Akala ko nga yung akyat ng puno, na-imagine ko yung guesting ko dito, yung literal akyat ng puno ng gusto. Yung pala may hagdan. Nakakatakot lang dito, insekto eh. Pwede na to? Okay na po. Ay, tatakot ako! Parang hindi ko siya makuha ng... Teka. Uy! Ito, dito madam, kailangan pagdaanan ng mga may hirap na bata. Ito yung... Tatakot ako. Pwede na po ito, no? Okay na yun. Ay! Naku. Ngayon, mga kapuso, meron tayong hawak na sigpaw. Ito yung tawag nila sa panungkit. Susungkitin natin yung mga santol na mas nasa taas pa dahil sila yung mga mas nauunang maging ready na pitasin. Gusto ko to, yung ibang panungkit kasi mabigat, di ba? Ito magaan. Hala, hindi naman yun nasisira. Hindi naman po. Okay. Pulutin na lang. Hirap pala manungkit. Lakas ng nanay ko nung nanungkit siya, buntis pa. Ano kayang mauuna? Pabali yung likod ko o itong makuha ko tong santol. Ang sakit na ng likod ko. Mga kapuso, tulungan niyo ako. Mga kapuso, mahirap yung may panungkit. Lalo na pag first time kang manunungkit. May technique yata to eh. Mahirap ah. Kasi na lang natin to. Ayoko na. Masaya guys, manungkit, pero mahirap pala. Ito na ang ating mga kinuha, mga pinitas na santol. Pero ito lang naman pala yung kailangan natin. O diba, pinahirapan pa ako. Kanina pa ako at lahat, parang magra-rock climbing. Charot. Pero ayun, kasama natin ngayon si Ate Ruby at siya ang magtuturo sa atin kung paano lutuin ang sinigang na bangus sa santol. Ngayon lang po ako nakarinig na pwede pala ang santol sa sinigang. Opo. Ang mga nabalatang santol pakukuluan muna sa hugas bigas. Mas malasa po kasi yung hugas bigas. Isusunod natin yung kamatis, sibuyas at luya. Pero mas lamasin po muna natin para mas lumabas yung katas. Pa-try po, pa-experience. Kailangan lang po mapisa. Para lumabas po yung katas. Kapag lumabas na ang katas ng mga ito, ihahalo na ito sa inilagang santol at saka hihintayin kumulo. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang bangus at saka isusunod ang mga gulay gaya ng talong, sitaw, okra at siling pangsigang. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng santol, so hindi ko alam yung lasa. Masarap. Kaya excited ako kasi kakaiba siya. Huling ilalagay ang kangkong.
Ito na ang ating sinigang na bangus sa santol. Na-excite ako. Actually, hindi ko ma-imagine ko anong lasa dahil ang tagal ko na nga rin hindi nakatikim ng santol. Sarap! Ibang-iba sa lasa ng niluluto kong sinigang kasi yung sa akin lasang sinigang mix. Ito talaga walang masyadong artificial ingredients na ginamit. At gusto ko siya dahil maasim. Man natin kasama ang kanin. Sarap! Nandun pala na-trap yung asim sa loob ng santol talaga. Ang sarap Ito yung asim na talagang kikiligin ka, pero talagang hindi ka mapapatigil sa pagkain. Sarap! Kahit nga yung santol lang kahit walang isda, okay ako. Asim. Gawin nyo na to sa bahay nyo. Sobrang sarap nito. Para may kakaiba naman kayong mailuluto sa family nyo. Mamitas ng santol? Check! Natapos na tayong manguha ng bunga ng santol. Ngayon naman pupuntahan natin ang isa pa nilang puno na ginagamit din nila sa ulam. Ito ang ubod ng nyog. Kaya tara, samahan niyo na ako manguha ng ubod. Paano po ba natin kukuhanin yung ubod ng nyog? Bali, tatanggalin po muna natin yung mga palibot, lilinisin natin. Ngayon ko lang po nalaman na dito siya kinukuha. Mahirap po ba pag medyo tatanggalin? mahirap, pero okay naman siya. Magkasa, no? Ayan, tatanggalin muna natin. Ano po yan? Yung buong, ito, yung gitna? Opo, puro ito po mismo ubod gitna. talaga? Opo. Ay, ayan. Grabe. Mga ilang ulam po ang isang puno. Depende po sa inyo. Pwede po tayong gumawa ng lumpia, gata. Marami po siyang pwedeng gamitan. Ngayon ko lang nalaman na yung ubod sa lumpia, sa nyog pala. Akala ko ibang gulay yun. Ganun po. Walang lakas. walang nagagawa. Walang nangyari. Nagaskasan lang. Kaya mo yan, Thea! Patience is a virtue, ika nga. Ay, nako. Mabigat po. Ayun. Ito po yung kukunin natin. Yan. Malambot po. Malambot na po ito. Ano po yan? Pwede nang diretso pa yun? Pwede po. Pwede na siyang kainin fresh from the puno ng nyog. Yung lasa ng ubod, para siyang walang lasa na habang tumatagal, parang nagiging medyo manamis-namis. Ito na yung naputol natin mula dun sa puno ng nyog, pero hindi pa ito yung pinaka-ubod. Itong nasa gitna yung ubod, kaya kailangan makuha pa yung nasa gitna. Ayan, madami pa siyang kailangan tanggalin. Matigas pa yung part na to. Para siyang bone marrow. So yung kulay ng ubod, makinis siya na maputi. Ito na ang ating ubod mula sa napakalaking puno. Ito lang ang ubod na makukuha natin. Nakakalungkot dahil yung isang buong puno talaga para dito. Pero madaming ulam ang magagawa dahil dito sa ubod nito. Kaya tara, lutuin na natin to. Karaniwang ginagawang lumpiang sariwa o lumpiang gulay ang ubod ng nyog. Pero ibang putahe daw ang iluluto ni Thea. Una munang igigisa ang sibuyas at bawang. Ilagay na rin ang bagnet. Lutuin na natin yung pinaghirapan nyo. Oo nga, mas masarap ang pagkain kapag ikaw yung kumuha, nag-harvest, yung sa santol, tapos ngayon yung ubod. Extra yung sarap. At syempre kapag may pinagluluto kang tao. Kayo po ba may pinagluluto kayo?
Oo, para kailangan masarap ang luto mo para hindi kayo iwanan. Ay! Yun pala ang sikreto para hindi iwanan. Alam nyo na, matuto kayo magluto. Ihalo na rin ang ubod ng niyog. Ubod. Pinaghirapan ni Thea. At saka timplahan ng toyo, paminta at oyster sauce. First time ko makakatikim ng ubod na iba yung luto. Kasi usually, ang alam ko lang po talaga, lumpiang ubod. Lumpiang sariwa. Hindi ko pa nga po alam na galing pala siya sa niyog. Sa puno ng niyog. Dami ko natutunan dito sa Pinasarap. Konting tubig lang. Ito yung suka. Konti lang. Ito yung sugar. Hintayin lang itong kumulo. Kapag kumulo na, ilagay na ang pampalapot na cornstarch. Maya-maya pa, ready to serve na ang ating adobong ubod ng niyog. Itikman ko muna siya ng walang kanin. Masarap! Favorite ko na to. Ang sarap niya. Parang kaya na siyang walang kanin para sa akin. Kasi parang yung kanin mo na dito, yung ubod eh. Kunyari diet, ito na lang, walang rice. Ang sarap. Tapos manamis-namis pa yung sarsa ng adobo natin. At ang nagpapasarap lalo yung taba. Yung taba ng baboy. Yung ubod, crunchy siya. Para siyang gulay na ginisa mo. Lumasa na kasi yung toyo, yung oyster sauce. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung lasa ng ubod kapag bagong kuha natin dun sa puno. Wala siya masyadong lasa, pero may konting tamis. Perfect siya for diet. Pwede itong excuse for diet. Ang gagawin natin,